Ayan, good afternoon everyone. I'm Juan Carlos Viray. You can call me JC. I'm from Disaster Preparedness Service. Ayan. So I'm responsible po for the maintenance and updating of the toolkit. So first po, let's read po yung toolkit guide for LGU kasi ito yung parang magiging uh, basis or yung mga files na isasubmit na nila to the validators, regional validators. Ayan. So when they receive yung toolkit, they have to rename the file muna to their LGU, then underscore LDream ko assessment. So after nilang mag-conduct ng self-assessment, they will submit the files to their OCD regional offices. Ayan. So once na-receive na ng mga validators, they have to rename or we have to rename yung file from yung LGU name underscore LDreamco assessment to lalagyan natin siya ng RV sa unahan. Then we will open the file po. Once we open the file, ito yung mag-a-appear. Yung start page. Yeah. So let's click start. Tapos, let's check po muna yung LGU information. So we can see yung na-fill up na ng LGUs natin. Here, empty pa siya. So let's assume na meron siyang laman. So let's proceed sa RVC. Ayan. Pero sige, try natin lagyan muna yung sa LGU para ayan. So sabihin natin ayan, highly urbanized city. Oops. Ayan, sabihin natin NCR. Tapos sabihin natin Manila. Then dahil ano siya, NCR, so let's remove or leave empty yung province. So ayan. So we can see na nag-update yung um, LGU name saka yung region din sa upper left. So yan. If you are validator, kailangan natin i-fill up tong spaces na to. So kailangan complete yung details natin dito kasi important to for checking and validation. So every validator, meron siyang space dito, up to 5. So sunod-sunod lang siya. Sabihin natin, Juan de la Cruz. Yan. Sabihin na lang natin may laman itong blanks dito ng correct and complete information. So next, let's proceed na sa checklist. So click natin yan. Then, so sa first natin na checklist is yung structure. Yan. So basically, same lang naman yung format nito. Meron blanks para sa score na binigay ng LGUs dito sa color blue. Then nakalagay yung ano niya, yung kung anong LGU siya. So for example, sabihin natin ang self-assessment ng Manila is 3 para sa 2.1. Yan. So we can see nung in-update natin yung doon sa RVC, validator 1, nag-appear na yung name. Yeah. So upon checking or validating yung self-assessment ng LGU,
So sabihin natin 2 na lang yung score as per validation. Okay. So once na-complete natin yung validation, lahat ng score magfo-fall sa summary assessment. So dahil hindi complete yung score na or hindi natin na-complete yung assessment, so yung score niya hindi yung total na na-compute. So yan. Lahat ng or any information or a score na ilalagay natin magre-reflect agad dito sa summary of assessment. Ayan. So sabihin natin may score siya ng 2.5, magre-reflect siya na as gold recognition. Ayan, to refresh lang, nag-update po yung guidelines natin from beyond compliant and fully compliant na nahati na siya sa tatlo, which is yung gold recognition, silver recognition, and bronze recognition. So reflected na siya sa updated na toolkit natin. And automatic siya, depends dun sa average score, kung anong adjectival rating niya, and yung kung anong final remarks niya. So, if gold recognition, ang mag-appear is yung exceeded yung standards. So, yan. Once na-complete na natin yung validation, kailangan natin i-press yung button sa pinakababa, which is yung Save as PDF. So, pag pinindot natin yan, mag-generate si Excel ng PDF file. Medyo matagal lang siya kasi uh, puro formulas yung Excel natin. Pero once na nag-generate, ito po yung mag-a-appear. Ayan. So magkakaroon tayo ng PDF file. I-generate lang niya kung ano yung laman ng toolkit natin na fill upon. So, assuming meron siyang nakalagay, ayan yung mag-a-appear. So, ensure lang natin na correct yung mga file names for submission then uh, to the National GK Secretariat. Ayan lang po.